Ayan, kailangan natin masala siya para walang mahalong buo-buo. Pasensya na guys kasi maliit lang ang ating strainer. Kailangan kasing salain ito ng mabuti para iwas talaga yung mga buo-buo. Ayan, pagtyagaan natin siyang halu-haluin lang kasi hindi ko siya maalog ng maayos. One and 1/2 tablespoon ng baking powder. Ayan, lalagay na natin. Huwag tayong sosobra kasi pangit pag sobra yung lagay natin. Kailangan sundin natin yung nasa ating ingredients. Ayan, ito yung salain na rin natin. Ating baking soda, 1 and 1/2 tablespoon din ang gagamitin natin. Ayan, sasalain din natin siya. Ito yung mga dry ingredients muna ang gagamitin natin. Ayan, oh, may nakikita tayong buo-buo, diba? Pwede natin siyang durug-durugin. At ang ating 3/4 cup cocoa. Ayan. Salain din natin. Two cups of sugar. Ayan. Ngayon ay imimix natin. Ito muna ang gamitin natin pang mix, yung ating kutsara. Yan, kompleto na yung ating mga dry ingredients. Bali, ating hahalu-haluin lang. Gagamit tayo nito kasi hindi natin siya mahalo na mabuti. Kailangan talaga may ganito. Tinesting ko lang kasi kung pwede yung kutsara. Hindi talaga pwede. Gagamit pala tayo ng isang 1 tablespoon of plain vinegar, yung white. Yan. Nasa wet ingredients na tayo. Kaya yan, mix na lang tayo. Tapos, gagamit din tayo ng 1 and 1/2 corn oil. Ayan. Susukatin lang natin ang ating corn oil. Ayan, ito yon. Make sure na may mga sukatan tayo pag mag-bake tayo ng cake. Kasi, pag nagkamali ang sukat natin, sablay na yung mga gawa natin. Nangyari yan sa akin nung una kong gawa. Kaya kailangan sundin natin yung nasa ingredients at saka yung mga panukat natin is make sure na tama lahat. Kaya ayan, mimix natin lahat kasi kompleto na yung ating wet ingredients. Ngayon dry ingredients pala natin is okay na. Kaya nasa wet na tayo, wet ingredients. Halu-haluin lang natin kasi ibababad lang natin ng konting oras siguro to. Ayan. Haluin lang natin hanggang ilalim para ma-sure natin na wala siyang buo. Tapos yung water pala natin, I forgot. Bale, ang ginamit pala natin ay 2 cup room temperature water pala yan. 2 cups of room temperature water. Yan, 2 cups yun. Pang second time kong gumawa ng cake. How I wish hindi tayo sablay ngayon. Kaya kapaka-pa pa rin ako sa ingredients ko. Pero ito, sure na to kasi nung una kong gawa ay nagkamali na ako sa timpla, nag-alam-alaman ako. Kaya kailangan natin sundin talaga yung mga yung tablespoon, yung mga sukat. Huwag tayong masyadong magmarunong kasi doon talaga tayo magkakamali. Kailangan ko ano lang yung nasa ingredients natin,
sundin lang natin yung mga mga sukat niya. Ayan, ito na yun, okay na siya, Ayan. Habang pinapainit ko pa yung oven natin, sige, maghalo lang tayo na maghalo. Ayan, ililipat naman natin ngayon siya sa ating baking pan. Ito. Nalagyan ko na rin siya ng oil para iwas, kapit. Ayan na siya. Sairin natin kasi sayang yung tira-tira. Ayan, para talagang siguradong siya. Ayan, itak-itak natin. Para masigurado natin siksik siya hanggang sa ilalim. Hindi siya magbabubbles. Po yung ating na-bake na cake. Ay, ang saya-saya ko kasi na-perfect ko siya for my second time na nag-bake ng cake. Ayan guys. Dahil sinunod ko yung tamang mga measurement, na-perfect ko talaga. Okay, ito na yung aking cake na nagawa. Grabe, hindi pala basta-basta ang gumawa ng cake. Napakasimple naman ng cake na ginawa ko pero para sa akin is maganda na to. Ayan, hindi naman tayo talaga baker pero sinubukan ko talagang gumawa ng cake. At may nagtiwala talaga sa aking kakayanan. Kaya ayan, bumuo ako ng isang cake. Ang saya-saya talaga kasi nagawa ko ang aking best kahit sa paringin ko hindi pa talaga ito papasay pero okay na rin, pero yung lasa niya is okay talaga, masarap. Nakuha ko na talaga yung timpla, yung lasa neto, kaso lang yung pagde-decorate ang hindi ko pa talaga kayang gawin, pero dahil gusto kong matuto talagang pag-aaralan ko yan. Ayan na guys, sa mga nagsisimula pa lang na katulad ko, ang saya-saya talaga pag ganito na na-achieve mo rin yung gusto mo. Kaya more practice pa.